Alright. New project tayo for today. Magpapalit tayo ng coolant ng radiator ng Hyundai Starex. So, i-jack stands na natin yung ating sasakyan. So, first off, meron tayo ditong hose. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya gagamitin. Suot muna tayo dito sa ilalim. Dito tayo sa may ilalim ng radiator mismo. So, ilawan ko lang saglit. And yan. So makikita nyo merong outlet yung pinakatuluan ng radiator. So doon natin ikakabit yung hose. Yan. Like so. Tapos mamaya bubuksan natin yung yung parang butterfly na yun. Yun yung pinaka gripo ng ating radiator. So not all radiators would have that. Parang sa Ion walang ganyan. So it so happen na dito sa Starex meron tayo. So mas madali. So papaandarin lang natin para medyo mag-init yung ating engine. Tapos para mag-flow yung tubig o yung radiator coolant sa loob ng makina. Para if ever may mga kasamang mga dumi-dumi, pag flush natin, masama na yung mga ganun. Okay, so painitin lang natin for a couple of minutes. Siguro mga 15 minutes would do. Antayin lang natin and then papatayin lang natin yung ating makina. Tapos papatuloy na natin ganyan. Actually natanggal ko yung pinaka plug. You're not supposed to remove yung pinaka plug, pero since natanggal na natin yan, ganyan. So ito pinadaloy ko lang dun sa pinaka garahe mismo, pero if you would want to recycle yung which is yun naman talagang dapat gawin, you could put that on a different container. So ito, open lang natin yung reservoir. Tapos yung pinaka radiator cap. And then hayaan lang nating tumapon ng maayos yung pinaka tubig or yung radiator coolant. So yan, since empty na, ang gagawin naman natin is ipa-plug back natin yung kanyang radiator plugs. And then fill in natin yung radiator natin mamaya ng liquid or ng So ang panglagay natin dito is not ordinary water. Please make sure na gagamit kayo ng distilled na water para sa inyong radiator. Reason behind it is because yung ordinary na tubig galing sa gripo, may mga mineral siya. So yung minerals na yon is kakapit doon sa mga bakal sa loob ng radiator. Yun nga yung iniiwasan natin na mangyari. Kaya nga tayo nagpapalit ng coolant. So ngayon papaandarin mo lang ulit. Ganyan yung magiging routine mo until you are satisfied. So ulitin mo lang yung proseso. Papainitin mo ngayon yung makina using yung distilled water, and then yan ganyan. Papatapunin mo lang ulit siya. So you do the cycle ng paulit-ulit until satisfied ka na doon sa linis na nakikita mo doon sa radiator mamaya. So ito, patapunin lang natin ulit. As you could see, after ng ilang process, yan, paulit-ulit. Hanggang sa masatisfied ka, until pinaka-last na process mo is gagamit ka na nitong coolant. Meron tayo ditong coolant concentrate. So hindi lahat ng coolant ganyan yung niya. Hindi siya lahat concentrate. Merong ready to use na. Pero yung pinili natin is yung concentrated. So 1:1 to. So 1 liter. Hahaluan natin ito mamaya ng 1 liter ng distilled water. Again, distilled water ang gagamitin. So ito, sisikipan na natin yung pinaka outlet niya. Tanggalin na natin tong hose kasi hindi na natin siya kakailanganin. And then you pour the coolant dun sa radiator. So yung iba ang ginagawa, pinaghahalo na nila sa malaking container bago nila isalin. Pero in our case, ang gagawin ko na lang is ilalagay ko muna yung concentrate na coolant, and then tsaka ko siya lalagyan ng tubig. Tapos doon na lang siya mag-mix sa loob. That way, mas madami yung magiging coolant. Kung ilan man yung kukulangin para dun sa water, di yun na lang yung sa water. Mas matapang yung magiging coolant. Ito, nag-a-add lang ako ng 1 liter ng distilled water. Yan. So, tignan lang natin hanggang sa mapuno siya. And then, whatever is the excess,
mag-a-add na lang ako dun sa pinaka-reservoir niya. Ayan. So, kita nyo naman, napupuno na. Yan. And then, later, ipapaburp pa natin yan. Okay. So, punuin nyo lang. So, again, distilled water yung gagamitin natin. Wag tap water. Yan. Matapupuno na. Yan. So, makikita nyo, puno na siya. Pero later, pag pinaandar nyo yung makina, magbabubbles yan. So, papaburp pa natin yun. Kailangan makalabas muna yun yung mga air pocket sa loob. Kasi delikado din siya kung hahayaan mo lang siyang ganun tapos isasarado mo na. So, kailangan umandar lang muna. Pag nag-burp na or pag tumapo na yung lahat ng hangin sa loob, pag nakalabas na siya, nakasingaw na siya, then, okay na yun. So, ito, nire-recheck ko lang. Ayan o, makita mo naman ganyan eh. Pag marami pa siyang air pockets, magbubula-bula siya, parang kumukulong tubig. So, ibig sabihin nun, mayroon pang mga hangin sa loob ng makina nyo. Ayan. So, ito, dadagdagan ko na lang ng tubig dun sa reservoir hanggang sa mapuno. Again, na ipa-burp ko na po yung, yung radiator natin. So, safe ng dagdagan. Kasi mangyayari, pag di pa siya nagba-burp, huwag nyo muna siyang dadagdagan. Yan, hayaan nyo lang mag-circulate. Tapos, ito, magte-test drive na tayo. So, tingnan natin, wala naman siguro tayong nasira. So, mararamdaman natin kaagad kapag meron tayong may something wrong. So, better na mag-test drive muna kayo. Tingnan mo kung biglang iinit or biglang all of a sudden may mababago sa pagtakbo ng makina mo. Pakiramdaman nyo may mamuna bago nyo sabihin na okay na yung project ninyo. So, yun. So, after checking, yan, nag-mix na yung radiator coolant dun sa tubig. Nakita nyo naman, kulay green na siya. Yan yung pinaka-ideal na kulay ng coolant. For me, kasi may pink, may violet. So, I would choose green. Tapos, ito nga pala yung sukat ng radiator cap if you would want to check. So, better din na i-review nyo or i-check nyo yung mga goma and then yung spring kung maganda pa yung talbog niya. Kasi kapag hindi na maayos yung cap ninyo, masasayang yung gawa ninyo. So, that's all for today. Thanks for watching DIY Wired. Ayos.